Sa larong basketball, may kasabihan na bilog ang bola. Ibig sabihin, maaring maging pabor sa'yo o hindi ang takbo ng laro. At ganito rin ang naging tadhana ng dating basketballistang si Ulysses Buboy Tanige. Minsang dinanas din ang marangyang buhay, pero ngayon, sadyang inaalat daw siya sa swerte. Let's do it. Kapag nasa kamay mo na ang bola, hawak mo raw ang magiging takbo ng laro. Mapabasketball man o sa totoong buhay. Bagay na natutunan daw ng isang manlalaro, si Buboy. Bata pa lamang siya nang unang mahawakan ng bola. At mula nang maulila, sa basketball na umikot ang mundo niya. Doon ko nakita yung basketball kasi marami akong mga kababata na mahilig maglaro. Tapos ginagaya nga nila yung sila Hector Calma, Samueling, kaya nainganyo din ako. Nakitaan ng malaking potensyal, kaya ang mga paliga sa kanyang bayan, hinubog siya sa mas malalaking laban. Hanggang sa bumandera ang pangalang Ulysses Buboy Tanige sa larangan ng basketball noong dekada 90. Malaki siyang dahilan kung bakit 5 beses nag-champion sa NCAA ang San Sebastian Recoletos. At 3 beses lang naman naging most valuable player si Sizzling Tanige. Hanggang sa dumating na ang matagal na pinapangarap na mapabilang sa prestigyosong hardcourt ng mga professional basketball player, ang PBA. Naglaro bilang point guard sa koponan ng Pure Foods TJ Hotdogs si numero 4 mula 1998 hanggang 1999. Suma total, halos 7 taon ding inialay ni Buboy ang buong sarili para sa larong mahal na mahal niya. Una, tuwan-tuwa. Ito na yung pinangarap ko na maging isang sikat na basketballista. So, siyempre, yung mga kasabayan ko, puro din magaling. Ngunit kasabay ng tinamong tagumpay ay ang mga luhong hindi niya natalikuran. Ang labis na pag-inom at pagtikim ng bawal na gamot na nag-ugat sa kanyang mga personal na problema sa unang pamilya. At nagresulta sa pagkawaldas ng pera. Sayang din yung mga pagkakataon na binigay na sa akin sana yan. Sa akin na sana yun, kaso binitaw. Nagwakas ang kanyang karera, kaya't napilitang umuwi na lamang sa probinsyang walang bitbit na naipong yaman, kundi alaala lamang. Dito sa Mlang, North Cotabato, muling sinisimula ni Buboy ang laro ng buhay. Malayo sa nakabibinging hiyawan ng mga fans o makapigil hiningang eksena sa court na inilalabas pa sa telebisyon. 1, 2, 3, 10! Kundi balik sa maliliit na paligan ng bayan na lamang ang kanyang nasasalihan. Nabigyan siya ng pagkakataong maging sports development officer ng munisipyo at sa mga kabataan dito, nagsisilbing basketball at life coach siya. Ibinabahagi niya ang mga naging karanasan niya na maaring kapulutan ng aral. Disiplinado kasi yung sarili, di ba? Dapat kung ikaw ay manlalaro, dapat pangalagaan mo yung sarili. Yun ang tinuturo ni coach sa amin. Ginagabayan niya kami kung ano ang ginagawa namin tama at kung mali. Gusto ko yung mga bata, tinuturuan ko yung naranasan ko, dapat hindi nila maranasan, maituwid ko yung ano nila, tulad nung magtuturo ako, mali yan. Kahit sa pagkain, kahit sa paglalaro. May mas hihigit pa raw na saya kaysa sa mag-Grand Slam ang iyong team. At ito ay ang maitaguyod ng maayos ang personal niyang koponan, ang Team Tanige. Sina Emily at ang 2 anak nilang sina Margaret at Maverick. Gusto ko lang na, gusto ko na maging tagumpay na mapalaki ko yung mga anak ko talaga ng maayos. Makatapos sila sa pag-aaral, maganda yung kalagayan nila. Yan ang gusto kong tagumpay sa buhay ko. Ngunit panibagong hamon sa buhay ang muling sumubok kay Buboy. Nitong Enero lamang, nadiskubre nila ang kanyang karamdaman. Pebrero, tinanggal ang lumalaki niyang spleen dahil sa chronic leukemia o cancer sa dugo.
gumuho yung ano ko kasi maliliit pa yung mga anak ko eh. Tapos ang iniisip ko kung baka acute or yung curable. Sana nga curable kasi pag acute, parang hindi ko matanggap kasi maliliit pa yung anak ko. Tapos, wala akong trabaho para mabigyan sila ng magandang kinabukasan. Tapos yung pamilya ko wala din, yung pamilya niya wala din. Siyempre natatakot na din talaga ako kasi may mga insidente na nangyari. Before ako, nauna ako nalaman na may leukemia ako. May kaibigan din ako na lakas-lakas niya. Tapos nung nagpa-check siya na ganun siya, acute leukemia sa kanya. Ngayon patay na siya. Wala pa siya, hindi pa siya inabot ng 3 weeks sa ospital na patay na siya. Kaya siyempre, tatakot din ako na baka mangyari sa akin, kawawa yung pamilya ko. Iiwan ko lang sila na ganun. Kaya gusto kong gumaling talaga. Bagamat ligtas na ngayon si Buboy, hindi nila matustusan ang mga check-up at maintenance medicine na kailangan niya. Sapat lamang kasi ang kita ni Buboy mula sa trabaho. At ang higit na bumabagabag sa mag-asawa, ang kinabukasan ng mga bata. Lumaki na yung mga bata. Saan kami kukuha ng pampaaral nila? Kasi sa ngayon, wala kaming maisip na ano pa eh. Kasi nga, yun nga, yung sa trabaho niya kulang yung kinikita. Hindi kasya, hindi talaga kasya. Nagdasal talaga ko na, Lord, sana huwag mo pa ako kunin kasi hindi ko pa nagampanan yung bilang pagkaama ko. Kasi siyempre, sa sarili ko, hindi ko rin na-feel yung pagka may tatay ako, nanay, kaya ibuhos ko sa mga anak ko sa ngayon. Tila hindi na nga raw hawak ni Buboy ang takbo ng laro. Ang bola, ipinaubayan na raw niya sa nasa itaas. Ito na nga ba ang tuluyang pagre-retiro sa laro ni Buboy?